Yo, what is up mga Lodi? So pupunta kami ng Baguio ngayon. So check up pa lang. So maglagay tayo ng phone mount na temporary. So kasama ko ngayon si OBR. Punta kami ng Dragon Castle. Sana makarating kami ng maayos. So sakay ka na. So ayan, naka-waste na. Dadaan tayo sa first time kong mag-back ride na long rides. First time pa lang namin ito. Pero Baguio agad. Nakakamiss kasi mag-Baguio, sobrang init dito sa baba. So yan, on the way, kakalis lang bahay. 1 hour and 30 minutes yung estimated na biyahe namin. So malayo-layo yun. Dadaan tayo ng Asin Road, yung Anli Corbada. So balikan ko kayo pag papunta na kami doon, kasi hindi tatagal tong GoPro natin, malulubat to sigurado. Kasi malayo-layo itong ruta. So going to Baguio, first ride with back ride, first long ride. So sana makasurvive tong cellphone ko, kasi siyempre matagtag tong motor. So sana kayanin. So ayan, traffic pa nga oh. Sunday kasi ngayon, Sunday. So let's go. Balikan ko kayo after a minute. Wala pa naman makikita dito eh. Mamaya pagpaakyat, record ulit tayo para makita nyo yung Asin Road sa mga hindi pa nakakadaan doon. So testingin na rin natin to na paahon na may back ride, syempre, kung kamusta naman ba ang power ng KRB. So far hindi ko na in-off yung TCS. So kasi ano naman eh, feeling ko wala namang basa-basang kalsada doon, para full potential yung may gamit natin kay KRB, full power. Ayan, let's go. Balikan ko mamaya. So ayan mga Lodi, dito na tayo sa going to Bao pa lang. So first impression ko sa may back ride, swabing-swabe yung suspension talaga pag ano pala, pag may back ride tayo. Maganda yung play ng rear suspension natin. Tapos ang ganda din talaga sa kurbada nito. Dito ko masasabi na mas ma-appreciate ko yung ano niya, yung pagka-sporty ng bike na to, dahil unli kurbahan tong dadaanan natin ngayon. So ano natin yung full potential niya, magagamit natin, kasi maganda siya sa kurbahan eh. Pero tingnan natin sa mga sharp curve naman, yung medyo masikip kasi yung mga kurbahan dun sa Asin Road. Kaya alalay lang muna, kasi matagal na rin akong hindi dumadaan dun, tsaka hindi nagpapabagyo. Tapos bago pa tong motor, tapos first ride pa namin ng OBR. So kaya alalay muna tayo. Pero sa power ng bike, kayang-kaya kaming dalawa. No problem kay KRB, kahit may back ride. A few moments later. Mga Lodi, dito na tayo sa Anduyan. So tinan natin yung ways natin, oh. Mamaya Anli Corbaan na yan. So far okay naman. Mas maganda yung play ng mga suspension niya pag may back ride din talaga. Nabawasan yung pagkatagtag. Uy, sharp curve. Kasi sa mga ganitong semento na kalsada, matagtag na dito dapat eh. Pero nabawasan siya nung may back ride tayo. Yung back ride ko nasa around 55 kilos pala.
So mabigat din siya kasi syempre halos magka-height lang din kami ng misis ko. So balikan ko kayo ulit pag doon na tayo sa pinaka kurba-kurbahan, para yung pataas talaga ng kalsada. So let's go. So ayan mga lodi, start na tayo ng paahon. So ramdam ko yung ano rin, siyempre pagpaahon talagang mahihirapan naman lahat ng mga makina, pero si KRB kaya niya ibigay. Ano, testayin natin. Siyempre dito pala natin malalaman eh. Yan, naka full throttle na tayo. So ano, 70 ganun takbo niya. Pero mas malakas na siya kumpara natin sa Aprilia ko dati. Yung Aprilia ko talagang below 50 yun eh. Hirap na hirap yun, grabe. Nung may back ride din ako nun, punta kaming Baguio, pero hindi ito yung way, yung sa Marcos Highway kami dumaan. Dito mas konti ang sasakyan, pero mas maraming nahihilo dito eh, kasi ang daming kurbada eh. Yan o, kakakurba mo lang, mayroon na namang susunod, ganon. So sementado pala yung kalsada dito, mainit pa dito na part, pero bundok na tayo. Bro, shoot. Asfalto na. Ano, mga sharp curve. Yun paangat ulit oh. Bayo tayo, tara. Tapos kurbada. Para lang tayo naglalaro. Pamahilo yung back ride ko dito. Nakadaan naman na kami dito, kaso sasakyan yung gamit namin dahil nahihilo pa nga siya nun eh. Sarap. Magsasawa ka dito magkurba. Mamaya mas maganda na pag malamig na. Maganda na yung kalsada dito, dito na kayo dumaan. Kasi espalto tsaka sementado na. Woohoo! Grabe. Hindi pwede sa ano to, mahirapan pag beginner dito. Pwede pero dapat mabagal tsaka alalay. Iiyak yung makina natin dito. Itong mabibreak in na talaga dito. Puro full piga. Uy, grabe. Uy, hindi na ako sanay. Ubus yung gilid ng motor. Grabe naman yun. Grabe naman paikot yun. Naninibago tuloy ako.
Buti na lang talaga wala tayong makakasalubong dito. Iilan lang. Dito gustong gusto ng mga mamaw sa ano, bangkingan. Oop, mabuhangin. Grabe. Woo! Mahirap pag i-off natin yung traction control dito kasi baka biglang mabitin sa ahon eh. Baka doon pa tayo matumba. Biglang maglulos ng power. Hindi na tayo Grabe. Kaya mo yan, KRV. Pakita mo ang power mo. Pero swabe talaga siya sa kurbada. Pero sana wag tayo sumayad. Yung iniwasan ko yung sumayad, nakakatakot. Lalo may back ride tayo. Tapos first time, first impression. Woo, ganda. Grabe, U-turn. Grabe. Pero ang saya nito nakakamiss. Dapat malakas ang brakes mo dito para kasi pagpababa sa mga scooters walang engine brake. Meron pero mahina pala. Kaya dapat check your brakes always. Grabe. Wala akong masabi. Puro ganito yung mga reaksyon ko. So napalaban talaga si KRV. Paakyat na kurbada. So far yung stock maganda. Maganda yung grip nya. Kasi total din naman basa yung kalsada eh. Pinakamagandang grip yan. Kakakurba mo lang, kurba na naman. Pamay-paway, hindi na ako dadan dito. Baka ayaw na rin ng OBR ko eh. Oops! Anong klaseng kalsada? Grabe. Ano ba yun? Oh, basa. Dahan-dahan para hindi tayo maputik. Tingnan nyo naman yan. Full throttle again. Pag Mio to wala na. May hirapan. Bridge, Anapol Bridge. Kami dito mga sharp curve tapos pataas. Kaya mahirap ang big bike dito eh. Dapat maano ka, ma-expert ka na. Kasi masikip, mabigat ang kurbahan ng big bike pag mga sharp curve. Mas mabilis pa yun sa akin oh. Taga dito siguro walang helmet.
siya ma-overtaken kasi wala tayong pag-overtaken. Ganyan lang dapat, chill ride. Yan pinaka-safe na pace, 30 to 40. Okay, doon lang pala siya. Mukhang naano ko na, medyo bumabalik na yung ano ko, bumabalik na konti yung skills natin. Bumabalik na konti, ano? Ay, ayas. Swabe na dis. Oh. Hindi ka naman matutumba dito eh, basta wag mo lang preprenohan ng sagad. Kailangan mong mag-throttle para tumayo yung bike. One hour pa ang biyahe namin. Grabe, 1 hour pang ganito. So yan, hindi naman tayo nagmamadali, kaya alalay lang. Yan ang mabubuhangin, no? Iwasan natin mga mabuhangin. Sundan lang natin ang linya. Mabilis. Gago yun ah. Nangangain pa ng linya. Visit yun. Ano kaya yung ano, mga yun? Porket ba naka 4 wheels kayo, bibilis nyo na? Stop animal quarantine checkpoint. Woo! Oh. Ano, oh, di ba? Sa pagkurbada, tingin lang tayo daw kung saan tayo pupunta. Tumingin tayo dun sa malayo. Yan. Kasi kung saan ka nakatingin, dun ka daw pupunta. Kaya ganun gawin natin. Ayun, di ba? Siguro kung beginner pa ako na ano, yung hindi ko kakayanin dito, matagal. Uy, malalaglag na ba to? Mabagal lang tayo pag ganun. Alalay. Bagay, hindi naman nadadaan sa pabilisan. Dapat safe makarating. Okay. Makapit yung gulong natin ah. Kahit bigla akong iarangkada, kapit na kapit. Kasi may backride naman tayo eh, kaya okay lang. Mas makapit kasi mas nadagdagan ng weight dito sa rear.
Rear tires, slide prone area. Mamaya silipin natin yung gulong. Hindi ko alam kung nasasagad natin eh, pero hindi ko sinasagad kasi nakakatakot. Di bali nang mabagal basta makarating, di ba? Hindi pa rin malamig dito, ibig sabihin medyo malayo pa kami. 30 minutes pa siguro bago lumamig. Sana hindi pa malubot yung GoPro natin para makapture pa niya lahat tong dinadaanan natin. Pero palitan natin, may extra tayong battery ngayon. Ano, hindi rin traffic dun sa Dragon Treasure Castle. Bali motor naman. Yun nga lang, paahon, mahirap. Naka big bike ako dati, ang hirap. Natatakot ako pabagyo lagi kasi ang bigat. Tapos nakatingkayad pa ako. At ito scooter lang, magaan lang. Itong masaya sa scooter. Oh. Nilagay ko yung pako dito sa extension ng footboard kasi pag pababa, bumababa rin ako, dumudulas ako sa upuan. Hindi masyadong makapit kasi yung tela. Uy, bangin. So ayun, nag-stop kami somewhere. Okay lang naman daw yung back ride natin. Sanay na yan. San-san na yan nakakarating. So continue natin, nalobat yung GoPro natin. Nagre-record na ulit. So yan o, pag-pack na ganyan o, pag full throttle mo si KRV, bibigay niya kaagad yung power o. Ano 60 na, 60 plus na agad. Ang bilis niyang kunin, kaya hindi ka bibitinin eh. Ay, basa yung daan. Malapit na yung Asin Tunnel. Hindi natin maayos ang mga basang kalsada dito kasi mayroon talagang mga tubig na naglilik. So feeling ko malapit na tayo sa Asin Tunnel. Madilim-dilim din doon, tsaka basa yung kalsada doon. Ayun na pala oh. Ayun na oh. One way. So ayun na siya oh. Asin Tunnel. Ang dilim. Ang dilim. Ang dilim sa loob. Creepy. Ha? Ang dilim nga eh. Ang bigat ko sa loob. Baka may sumakay sa likod mo. Ang bigat ng feeling. Baka may sumakay sa likod mo. Paa mo. Kahit wala na siyang sasakyan. So kailangan malagpasan natin tong jeep na to kasi mausok. Oh, di ba basic overtaking? Paahon pa.
May tunnel pa isa. So ayan, tunnel ulit. Grabe. Lakas ng tunog pala ng tambutso ng KRV. Ang ganda ng tunog. Pag nasa tunnel. Pag nakalagpas na tayo sa tunnel, ibig sabihin malapit na tayo sa Baguio. 30 minutes na lang eh. Oh, base sa base. Lapit na tayo. Saya talaga magmotor dito. Doble ingat lang. Dahil yun nga, hindi natin alam road. Yung road kasi syempre public. Mas maganda rin yung ganito, yung own pace. Pag marami kasi kayo, minsan mahirap dun. Dapat mag-uusap kayo mabuti. Dapat may coordination. Mahirap kasi yung may isang mabilis, ganun. Dapat magkakasama lang kayo. Sige, kaya mo yan. Kaya niya oh. Oops, ito na. Isa sa pinakamagandang ride ko to sa KRV. Sabi, ganda pala. Ganda niya talaga sa ano, kurba-kurbahan. Wala akong masay, kundi maganda lang. Tapos yung power niya sakto na eh. Kahit pure stock lang siya. Kung kukumpara ko sa Aprilia, medyo alanganin ako doon sa kurba-kurbahan pag ginagamit ko yun. Medyo may weird na feeling. Pero sa mga rough road, maasahan yun. Pero sa kurbahan, medyo hindi ko siya gamay. O basta, mas feel ko to. Tapos medyo ihirap yun sa paahon. Kumpara dito mas magaan sa paahon tong KRV. Mas maganda yung takbo niya. Yan. Kaya napapabilis yung biyahe natin kasi malakas sa paahon tong motor. Yun siguro yung tulong din ng chain drive. Mas responsive eh. Kaya yung mga experts sa top speed, sa inyo na yung top speed. Mas gusto ko nung maganda sa ano, malakas ang arangkada sa ahonan. Alright, lumalamig na. I can feel it. Ay. Nung nag-ride din kami ng highest point, tsaka yung bagong highest point, na-ride ko na yung mga yun. Click yung gamit ko pa nun eh. Click 125. May back ride din ako nun. Kayang-kaya naman. Nakakarating naman kami. Nakarating pa kami ng Sagada, ganun. Yun nga lang, grabe yung hirap niya. Talagang 20, 30, ganun yung takbo namin paahon. Talagang matarik din kasi. Yung 20 na yung takbo, kulang na lang itulak na eh. May backride din kasi tayo nun. Isa yung backride natin. Yung backride din natin ngayon, yun din backride ko nun. Yan tayo eh. Oops! Parang humps. Ay, overshoot.
Nakakatakot naman. Nakalimutan ko bumusina. Dapat may busina tayo pag mga ganun. Grabe man yun. Parang lilipad kami dun pag di ko napansin. Mainit. Mainit talaga panahon ngayon. Kahit dito sa ano na Baguio, mainit eh. Saan na ba tayo? Ang nakalagay sa Waze, pero malapit na tayo eh. Ang nagpapatagal lang kasi sa atin yung ito, paangat, pakyat. Pero pag compute mo sa kilometers, malapit lang naman. 40 kilometers siguro, ganun, 50. Tsaka kurba-kurbahan din kasi, kaya yun. Kaya mo yan, KRB. Kahit wala tayong kambyo, kaya. Ayoko kasi nang may sinusundan, lalo pag paahon. Baka mabitin eh, pati tayo mabitin. Yun ang nakakatakot. A few moments later. So yan mga Lodi, Baguio na tayo. Record ba? Yan, Baguio na to. Talagang mainit lang pala yung panahon. Kaya feeling ko hindi pa Baguio. Pero lumamig naman na kumpara sa ibaba. Paahon na naman. Mga 16 minutes na lang. Doon na tayo sa Dragon Treasure Castle. Woo! Pasyal-pasyal din pag may time. Sarap. Naku, bibitinin pa tayo ng kagiting mahirap, lalo pag arangkada. Zero yan ha. Tapos paahon oh. Easy 50, 60. Mulan dun. Sana hindi tayo maligaw. Sana hindi tayo iligaw ng Waze. Para hindi sayang oras saka pagod. Woo! Grabing paahon to boy. Overtake pa tayo boy. Walang traffic ngayon ah. O walang traffic lang dito. Saan na ba part ng Baguio? Hindi ko kasi kabisado, hindi ako taga dito. Kaya nagwe-waste lang tayo. Oh my god. Up. Naku, kinaman tayo dyan. Putik. Well, grabe, buti lang talaga walang mga sasakyan. Yun ang mga nakakatakot pag naka big bike. Problema rin ng mga naka big bike yun, mga ganong kurbada. Mas paakyat. Pero na naman, nakikita ko sa aking Waze, may isa pang ganon. Ay, yung Baguio, pag ganon. Ay, anong lugar to?
Singit mo pa kasi eh. Feeling ko malapit naman na tayo eh. Diba? Basic lang sa atin ang paakyat. Sa kanila hirap. Oh, saan? Dito. Turo mo lang ng maayos, ways. Saan tayo dinadaan ng ways? Fastest route pero ganito yung daan. Feeling ko maganda naman dun. Sana hindi pa malubat makarating tayo doon. Malubat tayo. Oh, sinusundan ko lang yung ways eh. Wala ko bang yun? Ay. Sarap pala sa Baguio nito. Ang lakas. Lakas din sa gas. Oop. Humps. Oh, Dragon's Treasure Castle. I know, yun na pala eh. Oh, puta. Ang lalim pala nun. Ayun pala. Ayun, ayun sa taas. Buti kunti tao. Siyempre Baguio garod. Okay, nakarating na tayo. Ah? Registration. Saan? Diyan. Doon naman yung mga motor. Ay, taas. Muna tayo. Teka lang, nakababa na tayo eh. Pwede naman na tayong bumalik. Registration tapos pasyal na. So dito na kami mga lodi. Dito yung motorcycle parking. So ayan, dito tayo pa-park. See you. Pasyal muna kami. Okay, park muna tayo. So dito na tayo sa Dragon's Treasure Castle. Yan, no? Ito yung makikita nyo dito.
kain muna, lunch, inasal. So may mga bilihan dito pag tapos nyo ng umasyal. Yan, dito yung waiting area. May shuttle kasi. So yan. Tapos bababa na tayo after. Let's go. So ayan mga Lodi, uwi na kami. Takot yung mga bato-bato. So ayan o, hirap umalis yung sakyan doon o. So ayan o, naubos din natin yung gulong kahit papaano. Kakakurbang, dumi na rin ng chain ko, linisan ko pag uwi. So ayan, bye bye. Bye bye. So ayan, chinarge ko na rin tong phone ko kasi palubat na eh. Oh, let's go home. So dito ko na rin tatapusin tong vlog mga Lodi. Hindi na natin marirecord yung pababa kasi ano na yun, masyadong mahaba ulit, malulubat tayo. At least na-testing na namin tong KRV na paahon kasama ang aking OBR. So yun nga, walang problema, kayang-kaya kahit gaano pa kataas yan. Kaya goods na goods, all goods. Manok, chicken. So yun lang mga lods, ride safe always. Sana nakatulong and sana na-entertain kayo sa ride natin. So pasyal din kayo dito sa Baguio, dito sa Dragon Castle. Hindi pa siya tapos pero okay na din kahit papano, bago sa mata, kaya okay na din. 165 nga pala yung entrance fee, tapos may parking fee na 30 pesos. Okay na rin yung parking fee, at least kahit di mo may helmet mo okay lang kasi may nagbabantay, babantayan niya daw kami. Pero hindi ko niwan yung helmet namin kasi yun nga, yung maalikabok din kasi. Unless may helmet bag kayo, pwede nyo iwan, or kung wala kayong pakialam talaga sa helmet nyo, mga ganun, okay lang. So ayun lang mga Lodi. So thank you sa panonood. Ride safe always. Wait lang, grabe naman tarik to. And peace.